May mahigit 350,000 uri ng halamang namumulaklak sa lupa. Napakahalaga ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay may pollen kaya dumadami sila. At mayroon silang nectar na nasisipsip ng mga hayop na nagkakalat ng pollen. Dahil sa pollination, nagkakaroon ng masusustansyang prutas at gulay. Kapag tumama ang ultraviolet light sa ilang bulaklak, nagiging napakaliwanag nito sa mata ng mga bubuyog kaya madali nila itong nakikita. Nasisiyahan din tayo sa ganda at halimuyak ng mga bulaklak. May mga halamang hindi naman kailangan ng magagandang bulaklak para makapagparami. Ang totoo, hindi madali para sa mga halaman na makapaglabas ng halimuyak, makagawa ng pollen, nectar, at bulaklak. Pero kahit ganon, may mga halaman na napakarami pa rin kung mamulaklak. Ibinigay ng Diyos ang napakaraming bulaklak para masiyahan tayo at para ipaalala sa atin na makapagtitiwala tayo sa Kanya at na wala tayong dapat ipag-alala. Matuto kayo mula sa mga liryo na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nananahi. Pero kahit si Solomon, sa kabila ng karangyaan niya, ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito. Ang dila natin ay may 5 pangunahing panlasa. Matamis, maalat, maasim, mapait, at malinamnam na tinatawag ding umami. Pero hindi lang 5 panlasa ang mayroon tayo. Posibleng mahigit sa 100,000 ang nalalasahan natin. Paano? Malaki ang nagagawa ng ating ilong. Habang inunguya natin ang ating pagkain, lumalabas ang aroma nito na dumadaan naman sa ating lalamunan papunta sa ating ilong. Kaya kapag nagsama ang panlasa at pangamoy, mas nalalasahan natin ang pagkain. Bago pa tayo ipanganak, mayroon na tayong taste buds. Habang nalulunok ng sanggol ang amniotic fluid, pwede niyang malasahan ang kinakain ng nanay niya. Kaya malamang na yan ang dahilan kung bakit gusto niya rin ang mga paborito ng nanay niya. Hindi lang tayo kumakain para mabuhay. Gustong-gusto nating kumain. At nagpapasaya yon sa atin. Sinasabi ng Biblia, ang bawat isa ay dapat kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng pinaghirapan niya. Regalo yan ng Diyos. Ano ang kulay? Ito ay kung paano nakikita ng mga mata natin ang mga wavelength ng liwanag. Kapag nire-reflect ng isang bagay ang lahat ng wavelength ng liwanag, puti ang tingin natin dito. Kapag naman ilang wavelength lang ang nire-reflect ng isang bagay, saka tayo nakakakita ng kulay. Kapag may tumamang liwanag sa selula ng mga mata natin, ito ang nagsasabi sa ating utak kung anong kulay ang nakikita natin. 3 kulay ang nadedetect ng mga selula ng mata natin. Pula, berde, at asul. Paano tayo nakakakita ng iba pang kulay?
Kapag naghahalo ang pula, berde at asul, nakakakita tayo ng iba pang kulay. Ang bulaklak na ito ay dilaw dahil nire-reflect nito ang pula at berdeng liwanag papunta sa ating mata. Dahil sa paghahalo-halo ng tatlong kulay, nakakakita tayo ng mga 10 milyong kulay. May epekto ang kulay sa nararamdaman natin. Nakakapagpakalma ang asul at berde. Nakaka-excite naman ang pula at orange. Ginamit din ng Biblia ang kulay para turuan tayo ng mahahalagang aral. Maliwanag, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang makakita ng kulay para masiyahan tayo. Maglalagay ako sa ulap ng bahaghari at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Dinisenyo ang katawan natin na may kakayahang kumilos o gumalaw. Minsan, komplikado ang mga galaw natin. Minsan naman, kontroladong-kontrolado. Para makagalaw tayo, kailangan natin ng enerhiya o ng stamina. Maraming muscle ang nagtutulungan para makalakad tayo. Ang mga muscle ay kontrolado ng ating utak at ng nervous system. Sa tulong ng mga ito, na igagalaw natin ang ating mga buto. Ang enerhiyang kailangan ng ating muscle ay nanggagaling sa kinakain natin at sa oxygen na nilalanghap natin. Kahanga-hanga ang pagkakadisenyo sa bawat bahagi ng katawan natin. Ang tuhod ay dinisenyo para makayanan ang paulit-ulit na impact. May mga tissue ito na tumutulong para hindi mawala sa pwesto ang mga buto. Ayon sa pag-aaral, ang regular na pagkilos ay tumutulong para maingatan ang ating mga joint. Ang katawan natin ay parang makina. Habang mas ginagamit natin ito, mas lumalakas ito. Kapag lagi tayong gumagalaw, mas gumaganda ang kalusugan natin at ang pakiramdam natin. Napakaganda ng pagkakadisenyo ng may lalang sa ating katawan. Dahil sa kanya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Napakarami nating naririnig na tunog. Ang ilan ay mula sa kalikasan, ang ilan ay gawa natin. Nakakarinig na tayo ng musika bago pa tayo ipanganak. At mas nahihilig tayo dito habang lumalaki tayo. Nakakapag-compose tayo ng musika, nakakaapekto ito sa emosyon natin, at kaya rin natin itong ulit-ulitin sa isip natin. Ang mga musical instrument ay karaniwan ng kombinasyon ng bagay na gumagawa ng tunog at ng bagay na nagpapalakas ng tunog, gaya ng kahoy o metal. Ganyan ang disenyo ng mga vocal organ natin. Pero wala pa ring instrumento ang makakapantay sa ganda ng boses ng tao. Na-e-enjoy natin ito dahil may kakayahan tayong makarinig. Pwede nating pakinggan ang mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos. At gamitin ang tinig na ibinigay niya sa atin para umawit ng masaya bilang papuri sa Kanya. Purihin si Jah dahil si Jehovah ay mabuti. Umawit kayo ng mga papuri sa pangalan niya dahil ito ay kalugod-lugod. Hangang-hanga tayo sa mga hayop.
Namamangha tayo sa kanilang bilis, liksi, at lakas. Tuwang-tuwa din tayo kapag pinagmamasdan natin sila. Naglalaro din sila kagaya natin. Sumasayaw pa nga ang iba. Masipag din sila. Halimbawa, nakakagawa ang mga beaver ng dam na daang-daang metro ang haba. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nakikita mula sa kalawakan. Kapag pinagmamasdan natin ang mga hayop, mas marami tayong natututuhan tungkol sa may lalang. Ang kanilang instinct o likas na karunungan ay nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Kitang-kita rin sa kanila na mapagmalasakit siya, mapagbigay, at na isa siyang maligayang Diyos. Dahil ginawa tayo ayon sa larawan ng Diyos, nasisiyahan tayo sa mga bagay na na-e-enjoy niya at kasama na dyan ang mga hayop. Talagang aliw na aliw tayo sa mga hayop. Lahat sila ay regalo ng Diyos sa atin. Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat at sa lumilipad na mga nilalang sa langit at sa maaamong hayop sa ibabaw ng lupa.